Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto para maging matalas pa rin ang isip mo kahit umabot ka na ng 90 anyos ay hindi dahil sa paglutas ng sudoku or sa pag-aaral ng bagong lengguwahe? Paano kung isang gawaing walang gastos, walang kagamitan, at 5 minuto lang ang kailangan mo araw-araw? Marami ang naniniwala na ang paghina ng isip ay natural na bayad kapag humahaba ang buhay. Pero maniwala kayo, isa iyan sa pinakamalaking pagkakamali o misconception na tinatawag. Ngayon, ibubunyag natin ang isang pang-araw-araw na gawi na napakasimple, na halos nakakatawa sa dali, na tinatawag ng mga neurobiologist na tunay na eliksir o gamot para sa ating utak. Panoorin nyo ito hanggang dulo at malalaman nyo kung paano mapapagana sa inyong isip ang proseso ng pagbabata na hindi nyo akalaing posible. At baka magulat kayo na libo-libo na pala ang pagkakataon na pinalampas nyo para sa simpleng ehersisyong ito. Ilang dekada tayong pinaniwala na ang utak, tulad ng ating mga kalamnan, ay kailangang i-workout or patuloy na i-ehersisyo. Kaya naman dumami ang mga brain fitness apps, mga puzzle at speed reading courses. Ang pangako nila, malalabanan daw natin ang pagkalimot at ang demensya. Ang daming bumibili ng mga crossword puzzles at naguubos ng oras, iniisip na nagtatayo sila ng matibay na pader para sa kanilang talino. Pero hito, ang nakakagulat na katotohanan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paggawa ng crossword ay gagawin ka lang mas mahusay sa paggawa ng crossword. Oo, may benepisyo yan, pero parang nagpapump ka lang ng C-biceps sa kanang kamay. Tapos, inaasahan mong lalakas ang buong katawan mo. Ang problema, karamihan sa mga aktibidad na ito ay ginagamit lang ang mga luma at paulit-ulit ng daanan ng ating neurons. Ang tunay na sikreto para humaba ang buhay ng isip ay hindi ang pagpapatibay ng mga lumang daan, kundi ang patuloy na pagtatayo ng mga bago. Umpisahan natin sa pagbasag ng isang malaking kuro-kuro. Ang utak natin ay hindi daw muscle o laman. Mas komplikado ito. Isipin ninyo, parang isang makapal at laging nagbabagong gubat. Sa tuwing may ginagawa o iniisip tayo, para tayong gumawa ng daanan or trail sa loob ng gubat na ito. Kung laging iyon at iyon ang dadaanan natin araw-araw, magiging malawak at madali na itong kalsada. Ito ang ating mga nakasanayan or habits. Ang paggawa ng iisang klase ng bagay, halimbawa, pag-solve ng scan words or puzzle, ay ginagawa lang nitong expressway ang isang trail natin. Pero, ang natitirang bahagi ng gubat ay mananatiling masukal at mahirap pasukin. Habang tumatanda tayo, kung hindi tayo gumagawa ng bagong daanan, maraming parte ng gubat na ito ang kakapal lang at maghihina o tuluyang mamamatay. Kaya nga, pwedeng henyo ang isang tao sa kanyang trabaho, pero magiging walang kaalam-alam naman siya sa mga bagong sitwasyon. Ang gubat niya ay puno ng ilang malalaking magistral, pero kulang sa maliliit na daanan na nag-uugnay. Ang misyon natin ay maging explorer ng sarili nating gubat at hindi lang simpleng road worker. Ano nga ba itong tinatawag nating bagong daanan sa pananaw ng neuroscience? Simple lang yan. Ito ay ang mga bagong koneksyon ng ating neurons. Ang ating utak, mga kapwa senior, ay may kakaibang kakayahan na tinatawag na neuroplasticity. Ito yung abilidad niyang magbago, ayusin ang sarili, at gumawa ng mga bagong ugnayan sa pagitan ng mga neuron kapag may bago tayong natutunan o nararanasan. Isipin ninyo na lang, parang isang malaking network ng telepono. Kung mas maraming linya ang nagkokonekta sa iba't ibang lugar, mas nagiging matibay at maaasahan ang komunikasyon. Kung maputol man ng isang linya, may iba pa na pwedeng daanan ng signal.
Ganyan din ang nangyayari sa utak natin. Kapag mas makapal ang inyong neural network, mas malakas ang proteksyon nito laban sa pinsala at sa mga pagbabago na dala ng edad. Kahit pa may mga cells na namamatay, nakakahanap pa rin ang utak ng mga shortcut o alternatibong daan para maipasa ang impormasyon. At ito ang pinakamahalaga, ang kakayahang ito ng neuroplasticity ay nananatili sa atin hanggang sa pinakamalalim nating pagtanda. Ang tanong na lang, paano natin ito sisiglahin at gagamitin ng husto araw-araw? Madalas, iniisip ng marami para mapagana o mapabilis ang isip natin, tinatawag yang neuroplasticity, kailangan daw grabe sa hirap ang gagawin mo. Tulad ng pag-aral ng Chinese, pag-master ng quantum physics, or pagtugtog ng violin. Siyempre, malaking bagay yan at napakalakas na stimulus. Pero, magpakatotoo tayo, sino sa atin, lalo na tayong mga senior, ang may lakas at oras para gawin yan araw-araw? Para yang marathon, nakakaunti lang talaga ang kayang tapusin. Karamihan, umaayaw na agad sa gitna, kaya wala ring nakukuhang resulta. Ang sikreto na pag-uusapan natin ngayon, hindi yan marathon, hindi yan kailangan ng matinding pagod. Ang kailangan mo lang, 5 minutong lakad, araw-araw. Pero hindi yung usual na lakad. Kailangan maglakad ka sa lugar na bago sa paningin mo, sa lugar na hindi mo pa talaga nararating. Ang simpleng habit na ito, hindi ka nito pinipilit maging ibang tao. Isa lang ang hiningi nito sa iyo. Ilang minuto lang sa isang araw, baguhin mo ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. Mula sa pagiging pasibong tagatingin lang, maging aktibong taga-diskubre ka. Hindi importante kung ano ang ginagawa mo. Ang mahalaga, paano mo ginagawa. Pero bago natin talakayin ang ugaling ito, kailangan muna nating malaman ang pinagkaiba ng dalawang klase ng pag-obserba, ang passive at active na pagdama. Isipin ninyo, nagmamaneho kayo papunta sa trabaho sa nakasanayan ninyong ruta. Nakatingin kayo sa bintana, pero sa totoo lang, wala naman kayong napapansin. Naka-autopilot ang inyong isip. Kinikilala lang nito ang mga pamilyar na bagay at hindi na nag-aaksaya ng enerhiya para pag-aralan pa. Iyan ang tinatawag nating passive na pagdama. Ngayon, subukan ninyong isipin na ngayon lang kayo nakarating sa lugar na iyon. Bigla, mapapansin ninyo ang lahat. Ang kulay ng gusali, ang hugis ng mga dahon, kahit pa ang maliliit na lamat sa semento. Biglang magigising ang inyong utak, mag-aanalisa at magtatanda ng bawat detalye. Iyan naman ang active na pagdama. Habang tumatanda tayo, mas lalo tayong nalulubog sa passive mode. Hindi na natin napapansin ang mga detalye. Namumuhay tayo sa nakasanayan at paulit-ulit na mga pattern. Itong parang pagkatulog ng ating utak ang pinakamalaking banta sa kalusugan nito. Kaya, ang ugali na tinutukoy natin ay nagsisilbing pang-araw-araw at sinasadyang paggising sa ating autopilot. Kaya, ano ba talaga itong parang milagrong ehersisyo? Ang tawag nila dito, masusing paglalarawan. Simple lang pakinggan, pero sa simpleng bagay na ito, nandoon pala ang talagang galing. Ganito ang sikreto. Minsan lang, sa isang araw, pumili ka ng kahit anong bagay, isang tanawin, or kahit anong nararamdaman mo. Tapos, sa loob ng 5 minuto, ilarawan mo ito sa isip mo, or pabulong, ng buong detalye. Ang susi dito, yung pinakamadetalye. Hindi lang basta mansanas. Dapat mansanas na malamig, makinis, may makintab na balat na matingkad na pula. May makikita kang maliliit na puting tuldok doon at may bahagyang pagka-brown sa pinakatangkay. Doon sa tangkay, may amoy siyang matamis pero mahina lang. Ang punto? Gamitin mo lahat ng pandama mo kahit nakatingin ka lang sa isang bagay. Kailangan mong maging parang isang makata, pintor,
at siyentipiko ng sabay-sabay. Siya sa atin mo ang maliit na bahagi ng realidad na iyan, na parang ito ang una at huling pagkakataon na makikita mo siya sa buong buhay mo. Sige, tingnan natin kung paano ito gumagana gamit ang isang simpleng halimbawa. Sabihin nating nakaupo ka ngayon sa iyong kwarto at napansin mo ang isang simplong tasa lang sa mesa. Simulan na natin. Ano ang kulay nito? Huwag lang puti ang isagot. Subukan mong idetalye pa. Siguro, puting parang gatas, may konting creamy o kulay abo na shade sa lilim. Ano naman ang hugis? Parang silindro, medyo umiimpis pababa at may kurba ang hawakan na elegant. Tignan, na sapat ang luwang para sa dalawang daliri. Kumusta ang texture? Sobra siyang kinis, halos parang seda hawakan. Pero kapag tinignan mo talaga ng malapitan, makikita mo ang parang manipis na kunot-kunot dahil sa glaze. Mayroon ba itong disenyo o guhit? Ano ang maririnig mo kung kakatukin mo ng kuko? Ano ang amoy? Kahit pa wala siyang laman. Sinasadya mong hanapin at kilatisin ang pinakamaliliit na detalye. Itong pag-focus sa detalye ang bumabawas sa pagod ng isip mula sa araw-araw na gawain at pinipilit nitong magtrabaho ang utak sa isang bago at hindi nakasanayang paraan. Ano ba talaga ang nangyayari sa utak natin kapag ginagawa natin yan? Nako, parang may fireworks doon. Una, pinapagana mo yung bahagi ng utak na nakakakita. Hindi lang nito tinitingnan ng bagay, kundi inaanalisa ang bawat detalye. Yung kulay, kung paano tumama ang ilaw, ang anino, at yung tekstura. Pangalawa, gumagana naman yung sentro ng pagsasalita natin. Pinipili mo yung pinakamahusay at pinakamalalim na salita para ilarawan siya. Hindi mo lang siya tinatawag sa pangalan. Hinahanapan mo pa ng mga magagandang paglalarawan at maihahalin tulad. Pangatlo, ginigising mo yung memorya mo. Parang bigla mong ikinukumpara yung tasa na yan sa iba pang nakita mo na at naaalala mo pa yung mga pangyayari na konektado sa kanya. Pang-apat, pinapatalas mo yung kakayahan mong mag-focus at maging determinado. Sadyang pinapanatili mo ang tingin mo sa isang bagay lang sa loob ng 5 minuto. Sa panahong ito na madali tayong madistract, isa na itong napakalaking ehersisyo para sa utak natin. Pero ang talagang nakakamangha, itong simpleng gawain na ito ay nakakagawa ng mga bagong koneksyon, mga koneksyon na hindi pangkaraniwan sa iba't ibang bahagi ng ating utak. Kadalasan kasi, ang utak natin mabilis lang magproseso ng impormasyon, sunod sa karaniwang pattern. Nakita ang baso, nakilala, at nakalimutan na agad. Pero kapag pinilit mong ilarawan ng detalyado ang baso na yon, pinapagawa mo ang bahagi ng utak na nakakakita na makipag-usap ng husto doon sa bahagi na nagpapagana ng pagsasalita. Para kang nagtatayo ng tulay sa pagitan ng utak na nakakaramdam ng hawak at ng utak na nag-iisip ng malalim, lalo na kapag sinusubukan mong ilarawan kung gaano kakinis ang ibabaw ng isang bagay. Iyan mismo ang ibig sabihin ng paggawa ng mga bagong daanan. Parang naglalatag ka ng mga bagong trail sa loob ng malaking kagubatan ng iyong utak. Pinipilit mo ang mga selula ng utak o neurons na dati ay hindi nagtutulungan na bumuo ng mga bagong grupo. At sa dami ng ganitong klasing bagong samahan na nabubuo, lalo siyang gumaganda at nagiging mas malawak ang kakayahan ng ating neural network. Itong ugali o nakasanayan na ito ang pinakamabisang kontralason doon sa buhay nating parang robot na lang. Kasi, karaniwan, nabubuhay tayo na hindi natin napapansin ang halos 99% ng mga bagay sa paligid natin. Kumakain tayo pero hindi natin malasahan. Naglalakad tayo sa daan pero hindi natin tinitingnan ang mga bahay at gusali. Nakikipag-usap tayo
pero hindi natin talaga naririnig ang sinasabi nila. Itong tinatawag na detalyadong pagmasid, ito ang nagbabalik sa atin sa kasalukuyan. Tinuturuan tayo nito na talagang makita ang mga bagay, hindi lang basta tumitig o tumingin. Sa simula, baka medyo mahirap ito. Ang isip mo ayaw pa ring magpaawat, pilit na babalik sa nakasanayan o kaya'y aalis sa topic para isipin ng kung ano-ano. Pero habang tumatagal, mas gumagaling tayo. Sisimulan mong mapansin ang mga bagay na ni minsan ay hindi mo napuna dati. Ang mundo sa paligid mo na dati ay parang itim at puti lang at walang bago. Magiging napakakulay, nagiging buong buo at puno ng napakagagandang detalye. Hindi lang ito pag-iensayo para sa ating utak, kundi nagpapayaman din ito ng mismong karanasan natin sa buhay. Sige, tingnan pa natin ang isa pang halimbawa. Tinitingnan mo ang indoor na halaman mo. Hindi lang siya basta berdeng halaman sa paso. Yun lang, simulan mo ng ilarawan. Ang mga dahon, tingnan mo, madilim ang pagkaberde, makapal, parang balat. Kitang-kita mo ang mga ugat, nakaumbok na kumakalat mula sa gitna ng tangkay, parang mga buto-buto sa gilid. Yung gilid ng dahon, medyo kulot-kulot. May mga maliliit pa or bagong sibol na dahon sa dulo, mas mapusyaw ang kulay, parang lime green. Ang tangkay, siksik at matigas. Sa may bandang ugat, balot ito ng manipis na pelikula na kulay kape, parang parchment paper. Ang lupa sa paso, basa, kulay dark chocolate. Amoy sariwa, amoy gubat. Ang paso mismo, gawa sa terakota or luwad. Sa labas, may mga puti-puting marka galing sa tubig. May init ito at magaspang kapag hinawakan. Sa loob lang ng 5 minuto na ganitong pagtutok, mas marami ka pang malalaman tungkol sa halamang yan kaysa sa lahat ng taon na nakatayo lang yan dyan sa bahay mo. Alam mo ba, napakalaking benepisyo nito sa utak mo. Para kang nag-ehersisyo ng isip at napakaganda ng epekto. Bakit mas epektibo ang gawaing ito kumpara sa maraming iba pa? Dahil ginagamit nito ang pinakapundamental na mekanismo ng ating utak, ang atensyon. Ang atensyon ay parang isang sinag ng liwanag. Ito ang nagdidirekta ng enerhiya ng utak sa isang partikular na punto. Kung saan nakatuon ang atensyon mo, doon nangyayari ang pagbabago at doon nabubuo ang mga bagong koneksyon sa ating utak. Karamihan sa mga tinatawag na brain trainers ay ginagamit lang ang mga kakayahan na meron na tayo. Pero ang masusing paglalarawan ay sinasanay mismo ang kakayahan nating kontrolin ng atensyon. Ito ay isang meta-skill, isang pangunahing kasanayan na nagpapahusay sa lahat ng iba pa nating kakayahan. Ang kakayahang mag-focus ng matagal at malalim sa isang bagay ay siyang nagtatangi sa matalas at malinaw na isip mula sa isip na nakakalat at tamad. At itong simpleng practice na ito ang sumasanay sa mismong muskulo ng atensyon. Bukod pa rito, malaki ang naitutulong ng gawaing ito, lalo na sa pagbawas ng stress. Kapag nakatutok ka sa pag-obserba ng bawat detalye ng kapaligiran, wala nang puwang sa isip mo para mag-alala sa nakaraan o sa kinabukasan. Buong-buo ang isip mo sa dito at ngayon. Sinasabi ngang isa itong uri ng mindfulness or pagpapahinga ng isip. At alam naman natin na ang matinding stress at mataas na level ng cortisol na inilalabas ng katawan ang pangunahing kalaban ng ating utak. Ang mga ito ay literal na sumisira sa mga selula ng hippocampus, ang bahagi ng utak na mahalaga para sa ating memorya. Kaya, kung araw-araw nating gagawin ang malalim na pag-obserbang ito, hindi lang tayo magtatatag ng bagong ugnayan sa utak, kundi mapoprotektahan pa natin ang mga datihan na mula sa pinsala ng stress. Para bang doble ang benepisyo
na makukuha natin mula sa isang simpleng gawain, paano ba natin mapapasok ang gawaing ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Sige, magsimula tayo sa maliit lang. Huwag mo munang subukang mag-describe agad ng napakakomplikadong bagay. Pumili ka ng pinakapayak na bagay. Yung ballpen mo, susi ng bahay. O kaya naman, yung kutsara. Mag-set ka ng timer, mga 3 hanggang 5 minuto, at simulan mo lang magsalita o mag-isip tungkol dito. Hindi mahalaga kung gaano ka-poetic o kaganda ang paglalarawan mo. Ang mas importante, yung mismong proseso. Pwede mo itong gawin sa umaga habang nagkakape ka, i-describe mo lang yung tasa mo. Pwede ring sa tanghalian, i-describe mo yung puno na nakikita mo sa labas ng bintana. O kaya naman, gawin mo sa gabi habang naghuhugas ka ng pinggan. Ilarawan mo yung pakiramdam ng maligamgam na tubig sa mga kamay mo. Tiyakin mong may nakalaang oras at lugar ka para sa gawaing ito, para tuluyan itong maging nakasanayan. Gawin mo itong parang ritual na hindi mo pwedeng kalimutan, tulad ng paglilinis ng ngipin. Ano ba ang pwede nating pag-aralan? Aba, halos lahat. Una, ang mga bagay na nakikita, ang mga pinta, ang ulap, ang mukha ng tao, o kahit yung pattern lang sa alpombra o banig. Pangalawa, ang mga tunog. Pakinggan mo ang huni ng ibon, ang patak ng ulan, ang ingay ng syudad, o ang isang paborito mong musika. Sige, isipin mo, anong damdamin o anong imahe ang naaalala mo kapag naririnig mo ang tugtog na iyan? Pangatlo, amuyin natin ang bango ng bagong timplang kape, ang amoy ng hangin pagkatapos ng bagyo o kulog, o yung pabango ng taong dumaan. Pang-apat, tikman natin. Kumain ka ng isang piraso ng tsokolate, tapos subukan mong i-describe lahat ng lasa na nagpapalit-palit sa dila mo. Panghuli, damhin natin ang texture ng tela, ang lamig ng baso, o ang init ng sinag ng araw sa balat mo. Tandaan, habang mas marami at iba-iba ang pinag-aaralan natin, mas maraming bahagi ng ating utak ang nagagamit. Kaya ang buong mundo natin ay magiging parang walang sawang pagkukunan ng ehersisyo para sa ating isip. Siyempre, marami sa inyo ang kukontra at magsasabing, "Naku, masyadong simple iyan para maging totoo. 5 minuto lang na pagtitig sa tasa, may iwasan na ang Alzheimer's." Tandaan natin, hindi ito magic. Ang kalusugan ng ating utak ay nakasalalay sa napakaraming salik. Sa ating nutrisyon, sa sapat na tulog, sa pag-ehersisyo, at sa ating genes. Pero itong simpleng habit na ito ang parang nawawalang piraso sa ating puzzle. Ito ay isang espesyal na pag-ehersisyo ng utak na tutok sa neuroplasticity, o ang kakayahan ng utak na maging flexible at matuto, at sa pagiging attentive natin, para itong pag-aayos o pag-iingat sa isang napakakomplikadong makina. Kahit patama ang kinakain mo at laging ka nagpapawis, kung ang utak mo naman ay laging nakasalang lang sa autopilot mode, manghihina pa rin ito. Ang pagsasanay na ito ay ang paraan para regular natin siyang gisingin, para hindi ito tuluyang matulog. Pinipilit natin ang ating utak na matuto ng bago sa pinaka-basic na antas, gamit lamang ang ating mga pandama. Subukan nating isipin, halimbawa, ang dalawang taong may edad na. Ang isa sa kanila, 10 crossword puzzle ang sinasagutan araw-araw. Siyempre, ginagamit niya ang kanyang vocabulary at inaalala niya ang mga nakaraang impormasyon na alam na niya. Okay yan, pero parang paikot-ikot lang ang takbo ng isip niya. Ang pangalawa naman, 5 minuto lang bawat araw. Naglalarawan siya ng detalyado ng isang bagong bagay para sa kanya. Ngayon, isang bulaklak. Bukas, isang bato. Sa susunod, isang ulap. Hindi lang siya nagpapaalala ng luma, kundi patuloy siyang gumagawa ng bago. Bagong paglalarawan, bagong ugnayan o association. Bagong koneksyon sa pagitan ng mga salita
at mga pakiramdam. Araw-araw, nakakakuha ang utak niya ng kahit maliit na dose ng pagiging bago. Sa palagay ninyo, pagkalipas ng 10 taon, kaninong utak ang mas magiging flexible, mas buhay, at mas matatag laban sa mga pagbabago na dulot ng edad? Malinaw ang sagot. Ang una, pinapatibay lang ang mga luma ng pader. Pero ang pangalawa, nagtatayo ng mga bagong palapag. Ang pagsasanay na ito ay nakakatulong din para lalo tayong maging malikhain. Ang pagiging malikhain ay ang kakayahan nating makita ang kakaiba sa mga simpleng bagay at makagawa ng bagong koneksyon mula sa mga bagay na tila walang kaugnayan. Kapag nagsisikap kang makahanap ng 20 iba't ibang salita para ilarawan ang kulay abo ng semento o aspalto, pinapatalas mo ang iyong kakayahang mag-isip ng iba't ibang paraan. Masasanay ka ng lumabas sa nakasanayan mong pagtingin at ang kakayahan na iyan na isasalin mo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Nagsisimula kang makahanap ng mas malikhaing solusyon sa trabaho, sa loob ng bahay, at sa pakikisalamuha mo sa kapwa. Ang pagkakaroon ng matalas na pag-iisip ay hindi lang tungkol sa magandang memorya. Ito rin ay tungkol sa pagiging maliksi, madaling umangkop, at may kakayahang lumikha. At itong detalyadong paglalarawan ay direktang daan para mapaunlad mo ang lahat ng magagandang katangiang ito. Huwag nyo nang hintayin pa na magsimulang lumabas ang mga unang senyales ng pagkalito o ang tinatawag nating brain fog. Kailangan itong umpisahan ng mas maaga. Kung mas maaga kayong magsisimulang magsanay at gumawa ng bagong daanan o koneksyon sa inyong utak, mas magiging matibay at mas siksik ang neural network ninyo pagdating ng inyong pagtanda. Isipin ninyo, ito ang inyong pension fund para sa inyong isip. Bawat 5 minutong paglalarawan ay isang maliit na kontribusyon sa inyong matalas at pangmatagalang isip. Ito ay isang investment na sobra-sobra ang magiging balik sa inyo. Kaya't umpisahan nyo na ngayon, pagkatapos mismo ng panonood sa video na ito. Lumingon sa paligid, pumili ng kahit anong bagay, at simulan na. Ilarawan ninyo ito na parang nakasalalay dito ang buhay ninyo. Dahil sa katagalan, ang kalidad ng inyong buhay ay nakasalalay talaga sa tibay ng inyong utak. Ang gawaing ito, hindi kailangan ng puwersa o ng matinding willpower gaya ng nakasanayan. Hindi ka nito pinipilit gumawa ng mga bagay na ayaw mo. Sa halip, ito'y nagdudulot pa ng saya. Saya sa bawat nadidiskubre mo. Saya dahil mas lumalalim ang koneksyon mo sa totoong buhay. Kapag talagang nakita mo na ng buo ang isang bagay na 10 taon nang nakatayo lang diyan sa harap mo, makakaramdam ka ng tuwang parang bata uli. Parang yung pakiramdam ng isang taong malabo ang mata na unang beses sumuot ng salamin tapos biglang luminaw at gumanda ang mundo. Itong tinatawag nating detalyadong pagmasid. Ito ang nagsisilbing salamin para sa iyong paningin. Tinuturuan nito ang ating isip na makita ang yaman at ang buong ganda ng ating kapaligiran. At ang isip na marunong magtaka, magsaya, at makakita ng bago, hinding-hindi yan tatanda. Sa madaling salita, ito ang punto. Ang sikreto para manatiling matalas ang ating isip kahit umabot tayo ng 70 taon ay hindi nakukuha sa mabibigat o nakakapagod na ehersisyo. Ito ay nakasalalay lamang sa isang simpleng pang-araw-araw na gawi, ang maging aktibo at may malay sa pagtingin sa mundo. Ang pag-eehersisyo ng tinatawag nating detalyadong paglalarawan ay isang napaka-epektibong paraan. Sa loob lang ng 5 minuto araw-araw, tinutulungan nito ng kumpleto ang ating utak. Ito ay lumalaban sa pagiging automatic ng ating isip. Hinahasa ang atensyon
pinapabilis ang pag-ayos ng mga ugat sa utak, ginagamit ang maraming bahagi ng ating brain, nagpapababa ng stress, at nagpapalakas ng ating pagiging creative. Pwede itong gawin ng kahit sino, kahit saan, at anumang oras. Wala itong bayad, ngunit ang halaga nito para sa inyong kalusugan at kinabukasan ay hindi matutumbasan. Higit pa ito sa isang simpleng ehersisyo. Ito ay isang bagong paraan ng pamumuhay, mas mapagmasid, mas may malay, at dahil dito, mas masaya. Ito ang pinakapangunahing sikreto ng mahabang buhay. Kaya, ang pinakapangunahing aral na maaari nating makuha ay ito. Ang pagliligtas sa ating isip laban sa paghina ay wala sa mga komplikadong apps o sa makakapapal na libro, kundi literal na nasa dulo ng ating mga daliri, nasa ating paningin, at nasa ating pandinig. Ito ang matindi. Buong buhay natin, hinahanap natin ang magic bullet o ang pampalakas sa utak. Pero sa atin pala ito nagsimula. Ito ay ang likas nating kakayahan na maging mapagmasid at magbigay pansin. Sadyang nakalimutan lang natin itong gamitin. Ang simpleng gawin ng paglalarawan sa mundo sa ating paligid ay hindi lamang isang simpleng ehersisyo. Ito ay isang pagkilos ng pagbabalik ng kontrol sa ating pag-iisip at dahil dito sa kalusugan ng ating utak. Ito ang pinakaabot kaya at marahil ang pinakamabisang kasangkapan upang mapanatili ang kalusugan ng ating kaisipan habang tayo ay nabubuhay. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa huli ng video na ito. Kung nakatulong ito sa inyo, sana po ay paki-like at mag-subscribe na kayo sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong pagtuklas tungkol sa kakayahan ng ating katawan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano naman po ang simpleng gawin ninyo para sanayin ang inyong utak? O kaya, ano ang unang-unang bagay na susubukan ninyong ilarawan ng detalyado ngayon pagkatapos ninyong mapanood ito? Ibahagi po ninyo ang inyong mga ideya sa comments para magbigay inspirasyon tayo sa isa't isa.